ay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ngayong gabi sa Giorno. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo arestado. Ano ang kapalarang naghihintay sa dating pinakamakapangyarihang opisyal ng bansa? Pagrampa ng mga kalahok sa Mr. Gay World Philippines, bigay todo. Papato kaya sa mga Pinoy ang naiibang beauty pageant ng mga bakla? Tunghayan ang mga istoryang ito dito lamang sa Giorno. Magandang gabi, ako si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Giorno. Cave in here in Diwawag in with all these stories, workshops, reclining chairs. My directive stays, hindi dapat payagan muna makaalis. Kasi nga gusto ko muna na may pagkakataon ang Supreme Court to resolve our MR. The issuance of the TRO by the Supreme Court effectively allowed the former President and the former First Gentleman to travel. May kaso na po sa korte, may karapatan na po tayong pigilan ng pag-alis po ni dating Pangulong Arroyo. Meron ng warrant of arrest. The royal spouses will have to contend with that arrest warrant. We were informed that the time schedule of the former president was cancelled before today. Under custody na po siya ng Southern Police District. 3 araw matapos ang matinding salpukan ng Palasyo at Korte Suprema sa isyu ng pag-alis sa bansa ni na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at First Gentleman Mike Arroyo, muling napigilan ng Malacanang ang planong pag-alis ng mag-asawang Arroyo. Naglabas ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo si Judge Jesus Mupas ng Pasay City Regional Trial Court kaugnay ng kasong election sabotage na isinampa ng Commission on Elections. So makukulong sila. Isang non-bailable offense, diretso sa kalaboso ang sinumang akusado ng pananabotahe ng eleksyon. Naka-hospital arrest sa St. Luke's Medical Center sa Taguig ngayon ang dating Pangulo. Naka-confine si Ginang Arroyo dahil sa sakit sa buto. Request the former president to remain in the hospital. Hinaharang ng Malacanang ang pag-alis ng mga Arroyo sa paniwalang tatakasan ng mga ito ang mga kasong isasampa ng pamahalaan laban sa kanila. Warrant of arrest. Si Attorney Jose Flaminiano ang may hawak ng kasong election sabotage ng dating Pangulo. No matter what happens, gagawa sila ng paraan para ma-hold siya rito. Ang warrant of arrest ang huling baraha ng palasyo kontra sa mga Arroyo na handa nang umalis patungong Singapore noong Biyernes. The TRO by the Supreme Court. Bago lumabas ang warrant, ibinasura ng Korte Suprema ang apela ng palasyo na bawiin ang Temporary Restraining Order o TRO na ibinigay nito sa mag-asawang Arroyo noong nakaraang Martes para makaalis at magpagamot sa ibang bansa. Dapat daw gawin ng oral argument bukas o sa Kahit final and executory, binaliwala ng palasyo ang TRO sa isang madramang tagpo sa Ninoy Aquino International Airport. I have ordered the Bureau of Immigration to exhaust all actions to implement the watch list order against the Arroyos. We are preparing a motion for reconsideration or the lifting of the TRO. This is worse than the martial law. Ang nakakalungkot na kailangan dumating tayo sa punto na nasa bingi tayo ng constitutional crisis. Paniwala ng mga eksperto, ang pagsuway ng Malacanang sa utos ng kataas-taasang hukuman ay nagtulak sa bansa sa isang constitutional crisis. It's not a defiance at this point. Kasi nga, meron kaming final na motion for reconsideration. The mere filing of that motion or manifestation does not stay or does not lift the TRO issued by the court. Mismong si Pangulong Aquino ang naninindigan na hindi dapat paalisin ng bansa si Ginang Arroyo dahil hindi tatakbo ang kasong binubuo ng pamahalaan laban sa dating Pangulo kung hindi siya maisasakdal. Sa diskusyon po namin, ito po ay napag-usapan. Tulad ko, ang aking unang paniniwala, ganun din. Paalisin nyo, flight is an admission of guilt. Pero ang sabi ni Pangulo Aquino, ano ngayon? Where's closure?
Nasaan ang pangako ko na accountability? Na co-equal branch ng Ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na sinuwag ng Malacanang ang Korte Suprema na siyang may huling salita sa usapin ng batas. Kung naghusga ang Korte, lalo na Korte Suprema, kahit na ayaw mo ang desisyon, you just take it on the chin. Bilang mga abogado, yun ang resulta. Ayoko niyan, pero wala na tayong magagawa. Kasi may punto rin naman yung dissenting opinion ni Carpio, konting araw na lang ang natitira. Bakit pa tayo nag-TRO? Kung iseset natin sa November 22 ang hearing, konting araw na lang, pwede naman tayo maghintay. Bakit pa datin kukomplikahin? Ang expectation namin, mag-oral arguments muna bago mag-i-issue ng anong klaseng provisional remedy tulad ng TRO. Bakit ho ang Korte Suprema nagmamadali mag-issue ng TRO? Bakit ho nagmamadali si Ginang Arroyo lumipad? Bukod sa pagtukoy sa right to life, walang ibinigay na paliwanag ang Korte Suprema kung bakit pinapayagan itong umalis ang mag-asawang Arroyo bago pa man pag-usapan kung legal nga o hindi ang watch list order ng DOJ na pumipigil sa kanilang pag-alis. Pero sa dissenting opinion ni Associate Justice Lourdes Maria Sereno, lumabas na hindi raw pinagtalunan ng mga mahistrado ang sakit ng dating Pangulo. Ang tanging issue lang po doon sa en banc last Tuesday po, kung bibigyan natin po ng pagkakataon ng Estadong marinig ang kanilang posisyon bago tayo mag-issue ng isang desisyon sa TRO. At ang naging desisyon po ng 8 justices ay hindi na natin kailangan pakinggan ang Estado. Issue na natin ng TRO na sa tingin namin ay labag po sa karapatan ng Estado. Hindi man nakaalis sa mga Arroyo, parang nanalo na rin daw ang dating first couple sa nangyari sa airport. Di ba ang unang dating sa atin, oppressive yan Ang ground for political asylum is exactly political persecution. So, ang isang tao, ang asylum seeker, anong ipoprove niya? Na hindi niya he cannot anymore rely on the protection of his or her own government. Kasi nga, ang sarili niyang gobyerno ang nag-aapi sa kanya. At kung nag-apply na si GMA ng political asylum, let's say sa Spain, wala na tayong control dyan. So lalo pang malalayo sa atin si GMA kung sakaling mabigyan siya ng asylum. Lalo pang malalayo sa atin si GMA. At anong mangyayari? Magkakaroon ng at least semblance. Semblance na mukhang may punto siya. Kasi isang country, isang sovereign, sinabi, tama, siya. Political asylum to. Magiging siyang refugee sa isang bansa. The privilege and responsibility to act as President of the Republic. Naniniwala ang Administrasyong Aquino na hihingi ng political asylum ang dating Pangulo para matakasan ang mga kasong isasampa laban sa kanila. Walang extradition treaty ang Pilipinas sa 5 bansang nakatakdang puntahan ng mga Arroyo. Ibig sabihin nito, hindi sila maaaring mapabalik ng gobyerno ng Pilipinas kung sakaling makaalis sila ng bansa. Sinadya raw ng kampo ng mga Arroyo ang dramang nangyari sa airport noong nakaraang Martes. Alam naman nila na gano'n ang posisyon. Alam naman nila, kaya ako nga in-announce kaagad. Alam nila na I have that directive to the BI. They brought it upon themselves, yung naging situation. Pero plano man o hindi ng mga Arroyo na gumawa ng eksena sa airport, malinaw daw na tila naiwang natutulog sa pansitan ang Malacanang. Binibigyan mo ng argumento para si GMA magkaroon ng posibilidad na mag-file ng political asylum. Sa tingin ko naisahan sila at mukhang planchado hanggang sa exit plan. Isang veteranong political at PR strategist, naniniwala si Maria Lourdes Tiquia na may nakahandang senaryo ang mga Arroyo sa lahat ng maniobra ng palasyo. Naiwasan daw sana ang lahat ng gulong ito kung noon pa man sinampahan na ng kaso ang mga Arroyo. Ang nangyari, nagdili-dali, nag-focus doon sa issue about DWLO, naubos yung oras sa media,
sa pagsasagutan sa pakipagsagutan sa media, nakalimutan yung preliminary investigation. Madali lang ho kasing sabihin yun. Alam naman natin po may proseso ang mga kaso. You have a Truth Commission that was rendered unconstitutional. You have a ombudsman who was friendly to the former administration. And those things put an obstacle to our quest for accountability and justice. There's now this extreme necessity to rule on the motion. Pero sa mga nangyayaring kaguluhan, ibang nakikita ni Tikia. You know, yung administrasyon kasi is not walang game plan. So you need to deflect the hit whenever you need to do so. And who would be the best punching bag to deflect whatever hit going to you? It's the contrast they did during the campaign, which is Gloria. Malalaman nyo ngayon sinong nagsisinungaling. Umani man ang batikos ang Malacanang sa hindi pagsunod sa Korte Suprema, kumpiyansa itong hindi mawawala ang tiwala ng taong bayan kay Pangulong Aquino. I don't think we will suffer from this. It shows the determination of the President to deliver on his promise of accountability. And it was thwarted, not by us, not by our negligence, but by a commission of an act by the Supreme Court. Pero ibang usapan na raw ang magiging takbo ng kaso at paniningil ng gobyerno kay dating Pangulong Arroyo. Makita ng husgado na magina naman ng yung ebidensya, pwedeng bigyan ng bail. Don't go away, magbabalik ang Giorno dito sa TV5. Hindi normal yun. Sa ilalim ng iisang bubong, iba't ibang problema ang nabubuo. Nag-aarutan po kami magkasawa. Akala niya siguro, sinasaktan ko yung anak niya. Walang sabi-sabi, sinapak niya po ako. Lalaki, sinapak ang manugang matapos pagbintangang ginugulpi ang anak. Sinaktan ba talaga ang anak mo o hindi? Narinig ko umiyak ang anak ko. Sige, paano yung iyak niya? Para makumbinsi mo ako na talagang dapat pasukin mo yung kwarto, tadyakan mo at suntukin mo tong si Arnel. Ngayong Huwebes, sa Public Attorney, bago ang aksyon journalismo sa Primetime Panalo ng TV5. And now, back to Giorno dito sa TV5. Magkakaroon po siya ng patas sa pagkakataong ipagtanggol ang sarili sa korte dahil karapatan ito ng bawat Pilipino. Na ang prosesong dadaanan ng tindero o tsuper, ng guro o basurero, ng pulis o clerk, mula sa pinakamatas hanggang sa mga pinakamababang hanay ay dapat pare-pareho. Kahit bagsak ang popularidad ni dating Pangulong Gloria Arroyo nang bumaba ng Malacanang, hati ang opinyon ng mga Pilipino sa pagharang ng palasyo sa kanyang pag-alis para magpagamot sa ibang bansa. Talagang may sakit, bakit hindi naman papayagan na papagamot doon sa ibang bansa? Nagdadrama siya. Yung sakit niya hindi namang pang-emergency. Talagang tatakas lang siya. Karapatan naman po ni former president na mag-seek na medication from abroad. Hindi naman ako naawa. Noong panahon niya, nakikita ko rin hindi rin maganda yung pagtrato niya, lalo na sa mahihirap. Kahit sa mga naniniwalang dapat payagan magpatingin sa espesyalista sa ibang bansa si GMA, laging may pasubali. Kung sisiguraduhin lang natin na talagang kaya natin siyang pabalikin. The nation's economy is pointed. Bukod sa kawalan ng tiwala, malinaw ang kagustuhan ng lahat na pagbayarin ng dating Pangulo kung talagang siya ay nagkasala. Parang karma lang niya. Dapat may katulad rin ni Erap. Kung ano nangyari kay Erap, ganun din mangyari sa kanya. Handa na ang kampo ng mga Arroyo sa patong-patong na kasong isasampa laban sa dating Pangulo.
Simula pa lang ang election sabotage. Napakahina raw ng ebidensya ng gobyerno sa election sabotage dahil nakaangkla lang ito sa testimonya ng tauhan ni